I'm trying to get you on my mind less, but then again I couldn't mind less. Got me like, what's in your coffee? I hope you call me and we can talk about our hobbies, yeah. Like finding movies to get lost in quoting phrases from The Office. What's it like to wear that halo? So sweet it's painful. So would you put me on your bankroll? I know it's probably not too healthy. You got me over here obsessing. Whoa, friends call me stupid, call me crazy. Well, so long to sanity. What's going on, guys? Of course, nasa Alabama ulit tayo. So mabilis ang topic, no? Bago ako mag-tennis, kasi long day off ko na naman, long stretch ko ulit ito ng pahinga after ng parang 5 days ko na duty sa ER. Kapagod sa ER ngayon. Ewan ko ba sa inyo ngayon, guys, yung mga ER nurses ngayon, busy ba ang October nyo? Sa amin kasi parang kakaibang October eh. So, mabilis ang topic, no? Habang retro pa dyan, maganda talaga manood kayo ng mga vlog. Kung sino man na nasa Pilipinas pa or nasa ibang country pa na papunta ng US, maganda talaga manood ng mga vlogs na makakapagbigay ng ng insight kung ano bang buhay dyan sa Amerika, na habang nag-i-start, parang ano bang pakiramdam ng nakararating lang or nakailang months ka na. So parang ma-ready nyo yung sarili nyo. Ang topic natin is, gaano ba kahalaga ang independent living lifestyle dito sa Amerika? Kasi tayong mga Pilipino, well, karamihan naman sa atin ganun pinalaki, no? Pero ang kultura kasi natin talaga, marami tayong member sa bahay, 'di ba? Minsan may pinsan ka, minsan may helper kayo na nandyan talaga handang tumulong sa araw-araw na kailangan na mga kailangan mo. Ngayon, bakit to importante? Kasi ganun ang pamumuhay dito sa Amerika. Baga parang kultura na talaga dito sa Amerika maging independent. Dalawa lang yun eh. Ang American living talaga is after maging 18 years old na sila. Minsan bago pa sila maging 18 years old, ayaw na nilang pinapakialaman sila eh. Or pag naging 18 na sila, lalayas na sila sa mga magulang nila at magiging independent na. Meron na mga families na hindi sila makapag-antay na maging 18 na ang mga anak nila, tapos palalayasin na sila at yun, para magkaroon ng sariling buhay. So yun, para sa ating mga Pilipino, importante talaga yan. Matuto tayo sa mga importanteng bagay. Ayan, bank, maganda marunong na kayo sa mga credit card, marunong kayo sa mga finances nyo, marunong kayo, basta yan, alam niyo yan sa bangko, sa finances. Yan, number 1. Pangalawa, importante dito, chores. Marunong kayo magluto. Kung hindi naman kayo marunong magluto, na talaga dito sa Amerika, ang dami ng mga ready to eat. Pupunta kayo sa Walmart, pupunta kayo sa mga kung anong grocery, ang dami ng mga dyan, ipapainit na lang. Pero of course, iba pa rin yung malutong bahay talaga, para masustansya naman din yung kinakain nyo. Alam mo naman tayong mga nurses kailangan kompleto ang nutrition natin. Matuto na kayo mag-laundry, yan. Meron naman din ng helpers dito, meron naman mga katulong dito, pero mahal talaga, pero ora na ang bayad dito. Tsaka hindi talaga kultura dito na magkatulong. Hindi talaga. May mga ilan-ilan, no? May mga ilan-ilan na meron dati nagko-comment, no? Sasabi, ayoko sa Amerika, tawag dito, nakaka-toxic kasi ikaw lahat. So kasi ganun so hindi para sa iyo ang Amerika kung umaasa ka pa rin sa iba. Umaasa ka pa rin sa ibang tao para tulungan ka. Importante para sa ating mga Pilipino na kaya mo talaga yung sarili mo dito, no? Kaya mo mabuhay maski sa ang sulok ng Amerika.
Kasi eto disclaimer bawal to sa mga sensitive hindi ko naman nila lahat. Matuto ka na maging independent dito as a Filipino kasi tayo kasi sanay tayo na yung nakikiano pa yung magaling tayong makisama ba. Although marami rin naman mga Pilipino dito sa Amerika, mapapabarkada ka sa mga ibang mga Pilipino dito, pero karamihan ng mga naririnig kong kwento na pagtagal minsan nag-aaway-away na, may mga kasama kayong mga kapwa nyong Pilipino na judgmental, parang pinapakialaman na yung buhay nyo, pinapakialaman na yung mga diskarte nyo, tapos kayo wala kayong magawa kasi nakikisama lang kayo. Yun, doon napapasok yung importansya na dapat matuto kayo na kaya nyo yung sarili nyo, kaya nyo mabuhay dito, na dala-dala nyo yung sarili mong diskarte. Yan kasi yung hirap may mga iba tayong mga kapwa Pilipino na makikita na bili-bili ka ng ganyan, mahal-mahal na mga pantulong mo na lang sa iba. Ako yung mga ganyan iipunin ko na lang kasi pang re-retire ko na lang. Pero ikaw parang gusto mo mag-enjoy. Ang hirap ang hirap to. Hindi ko naman nilala to. Hindi ko naman sinasabi na kami nasa sitwasyon ng ganun. Base lang yan sa mga nakikipagkwentuhan kami. So ayun, minsan dumistansya ka rin sa mga taong ganun kapag nagiging ganun na sila So yung ibang mga Pilipino nalulungkot kasi hindi na nila kaibigan yung mga dati na lang Pilipino na kaibigan nila dahil ganun. Pero nga dito nga pumapasok yan. Kung kaya mo yung sarili mo, kung kaya mo maging independent, parang wala lang sa'yo umiwas sa mga taong ganun. Tapos ang dami pa talaga kasi hindi lang naman ikaw ang natututo, hindi lang naman ikaw ang nag-a-adjust dito, marami pang iba. Hindi nakakahiya dito na parang kulang yung alam mo, dahil ang dami pang mga tao dito na dito na pinanganak nakakonti lang din naman ang alam nila sa pamumuhay. Yan. Hindi naman kailangan alam mo na lahat. Lahat ng tao naman dito natututo pa. Ganun ka-importante ang independent lifestyle dito sa Amerika. So, ang dami pa na ito. Maraming pa. Yung mga nurses natin dyan, matagal-tagal na dito. Comment kayo, mag-contribute kayo kung bakit mahalaga ang independent lifestyle dito sa Amerika. Yan. And after ko mag-tennis, sagot-sagot tayo ng mga tanong ng mga nurse na nandito sa comment section. Gusto ko lang din idagdag yung importance ng independent living lifestyle dito sa Amerika is matuto ka na sa lahat ng mga bagay para hindi ka rin maloko. Yan, kasi kung maalam ka sa lahat ng mga bagay dito, hindi ka maloloko ng mga ibang tao. Marami pa rin dito mga scammers, mga they take advantage. Yung mga taong walang alam sa mga technology, mga ganyan. Ang pinapoint out ko lang naman ito, hindi ko naman to para kasing baka ma-highlight dito yung yung toxic Filipino trait, Wala akong sinasabi, wala akong inaanong ganun. Guide lang naman to, guide, pero nasa inyo rin naman kung susundin niyo to o hindi. Kasi hindi lang naman siguro yung kalahi natin o kapwa Pilipino natin ang pwede nating iwasan. Pwedeng ibang mga tao din, pwedeng mangyari yun maski kanino. Ang sinasabi ko lang is kapag meron kang ganong klaseng mentality or personality na kaya mo yung sarili mo, kapag mayroong mga toxic na tao na nasa buhay mo, wala lang sa'yo kung iiwasan mo sila. Maski may taon na kayo magkaibigan tapos biglang lumabas ang ganitong mga ugali, 'di ba? Dahil kaya mo naman sarili mo, dahil kaya mo naman independent ka naman, okay lang kahit wala sila sa buhay mo.
Ayun lang. Kasi masakit kasi yung tipong may mga kaibigan ka na, tapos ngayon ganyan, tapos ngayon pakikisamahan mo na lang. Parang sino ba sila para pakisamahan mo? You own your own life. So what's going on, guys? Nagpa-eye check up ka pala kami kahapon. And first time ko nagpa-eye check up talaga. As in thorough. Kasi alam niyo naman sa atin sa Pinas, di ba? Kung kailan tayo na yung nurses or health worker, tayo pa rin yung parang hindi nabibigyan ng ganong privileges. So okay pa naman, healthy pa naman daw ang mga mata namin. Worried lang ako kasi may family history kami ng mga eye problems, no. Ang mas inaano ko ngayon yung pressure ng mata ko, which is normal pa naman din. So thank God, okay pa naman ang mga. Then yun, sige. Guys, sagot daw tayo ng mga question. Oh babe, ito sagutin mo to, babe. Sabi niya, comfortable ang US kahit puro utang. Ang nakakatakot lang pag nawalan ka ng work, maraming nagiging homeless dahil dyan. Para sa akin maganda pa rin ang Qatar, lalo na sa government ka nag-work. Yun lang, adjustment lang talaga. Naboboring na nga ako dito sa US eh. Ako, masasabi ko dito, hindi ka mawawalan ng work kung nurse ka dito. Yun lang. Para doon naman sa hindi nurse or wala sa healthcare. Oo nga. Oo. Kung hindi ka choosy, makakahanap ka ng Napakaraming trabaho dito, promise. Dami rin kasing tamad dito eh. So, makakahanap ka ng work dito. Yung mga naging homeless dito, yung mga tipong may pinaglalaban talaga na hindi mo maintindihan. So, correct me if I'm wrong. Pero isa yun sa mga reason. Sabi ni Clarissa Yumang, Sir Marbs, gawa ka ng video about government shutdown. How will it affect our US journey? May idea ka ba sa government shutdown? Wala. I-research pa namin yan, tapos kung magagawa natin topic natin. Thank you po sa suggestion. Sabi ni Nurse Salve, hello po, nag-start po ako naghanap ng agency pa US. Ano po may advice nyo? 2 years experience lang po ako sa Pinas at 8 years home care nurse dito sa UAE. New York po license ko. Opo, hanap na po kayo ng mga employer, no? Enough na yung experience. Opo, enough po yun, enough. Depende po yun sa mahanap nyong agency or employer kung ano ba yung mga facilities na hawak nila or partner nila. Kasi kung kunwari hospitals lang mga hawak nila, is sigurado kakailanganin mo ng current bedside experience. Yan. Nasa inyo yan, ma'am, kung gusto nyo ng staffing agency na parang halos wala na kayong gagastusin or direct hire na gastos nyo. Bini May Zel Rio, good to hear na mababait taga upstate. Ito yung comment niya to dun sa yung nag-usap kami ni Jonathan. Good to hear na mababait mga taga upstate New York. Soon, pwede paki-ask po sir for upstate. Need po ba kumuha ng car agad? And sa ER kasi ask ko lang po, anong basic knowledge na kailangan aralin? Thanks po and more of this, sir. Sa upstate New York, mo talaga ng car. Ayan. Tapos sa ER, I would say paano ba? IV insertion. Actually, dapat kailangan alam mo lahat. Pero basic knowledge, fundamentals, kailangan ng meron. Sa assessment, fundamentals, kailangan yan. Tapos yun, prioritization. Dahil toxic talaga dito, pero kailangan unahin mo talaga kung sino. Kailangan talaga unahin. Sabi ni Carla Monica Rubio, mabuhay, still working bedside here in the Philippines, and I've been binge watching your videos
every time I feel disheartened about my USRN journey. Bakit, ma'am? Thank you for your contents. God bless and more power. By the way, do you have an RN friend working at dialysis? Can they share the experience, point of views, and pros and cons? Ma'am, balikan kita kapag kasama ko yung mga friends ko na from dialysis. So hingin natin yung mga mga side nila. Sabi ni isa, yung comment ulit siya, boss, okay ba ang CX Vibe sa snow? Hindi ko pa po na testing, pero nasa all-wheel drive siguro. Siguro all-wheel drive, no? Tsaka nasa sa'yo naman kung paano mo kontrolin yung kotse sa snow. Sabi ni Beth Jose, hello nak, new subscriber here. Uy ma'am, thank you po. Naiwan ng anak, USRN, hemodialysis Davita, na nag-migrate sa New York City. Miss ko na yung apo ko kasi naiwan na ako, waiting for petition, maybe 2 years pa. Kaya naging hobby ang manood ng mga vlogs. Ma'am, makakasunod ka niyan kung mag-alala. Sabi na may nagtanong, hello, question lang po, nakailang balik po kayo sa US using your tourist visa before applying EB3? Ikaw, nakailang balik ka? Before, pag as tourist, dalawa lang. Ako, nung bata pa ako, nung high school, tapos after college, tapos mayroon pang isa. Nakaapat din ako. Sabi ni Provincianong Nars, new subscriber sir, ER nurse rin po from Jeddah, Saudi Arabia. Sir, anong state nyo po? Alabama po. Sabi ni EDZP, hi, ask ko lang if naipasa mo ang IELTS and NCLEX, pwede ka na bang mag-apply as a nurse sa US even though walang hospital experience? Thank you. I believe pwede. Kasi as you go along yun dun sa process na ang dami niyan ang daming apply sa application siguradong habang ongoing application mo, gusto ka nilang bumalik sa bedside habang wala ka pa sa interview date. Pero ayun tip ko lang kung wala kayong experience at yung employer nyo meron silang mga hawak na mga parang nursing home, is tatanungin kayo kung gusto nyo doon. Unless unless kung sasabihin nila na may hospital na pwede ka namin doon ilagay, basta babalik ka ng bedside. Yun. Ganun ang mga common scenario Sabi ni Christopher Limocon, sir, particular ba ang mga American sa pag-speak ng English like grammar, pronunciation, etc.? Hindi. Pero ang napansin ko lang sa kanila, yung accent. Lalo na dito, kung na-adapt mo yung accent nila, maintindihan ka nila Kasi sila, hindi rin naman sila maano sa grammar kahit dito na sila laki. Sabi ni Rain Lazel, ako noon grabe ang respeto ko sa mga ER nurse kasi I know sa sarili ko na di ko kaya yung fast paced na work, pero nung nag-ER na ako dito, grabe naman makalait ang mga ward. Oy, grabe naman kayo, babe. Hindi ako kasama doon. At ibang area na tinatapon lang daw namin mga patient sa kanila kahit na naka-IV cannula at naka-start na ng loading dose namin. May word pa ba? May word pa na simply sitting there. Di ba nakaka bad vibes? O nga naman, ma'am, no? Bato-bato po bato-bato yung mga taga med-surg, mga taga ward. Nagagalit na. Kaya talaga de joke lang. Peace tayo lahat. Pero of course, hindi nyo maiintindihan kung hindi kayo nanggaling sa impyerno ng ER. Vernalisa, sabi ni Vernalisa, nakatulong din ba ang experience sa hospital? Or okay lang kahit walang experience, focus sa review? Syempre makakatulong yun.
yung may experience ka sa hospital. Makakatulong talaga malaki yung may experience ka sa hospital. Para ano, parang nakaka-relate ka sa lahat ng mga nangyayari. Saka yung confidence nandun, tapos yung mga protocol, alam mo yung tatanungin mo once nandito ka na. Tama yun. Kasi kapag ka zero experience ka, tapos pumunta ka dito, ayun, hindi mo alam yung tatanungin mo. Oo nga. Wala kang idea. Kumbaga parang yung experience is parang yung pakiramdam mo sa floor, pakiramdam mo sa yung galawan sa hospital is nandun pa. Minsan kahit magkakaibang cases pero parang familiar ka naman, makakatulong kasi may experience mo yun. Sa review, ang masasuggest ko, sacrifice mo na talaga sin talagang buhos nyo na yan. Yun guys, thank you so much, and kung may mga tanong pa kayo, comment kayo, and alam nyo naman, sinasagot natin yan, mga comments na yan. So see you guys again on our next video. Gawa ulit tayo ng topic. Bye guys.